Hello, magandang araw. It's me again, Feds Ignacio. At welcome dito sa channel ko. Ngayong araw nga pala, tatalakayin natin yung comment ni Sir Randy Quinto. Ito. Kung ano nga ba yung pagkakaiba ng broiler chicken at saka nung layer chicken. Ang tanong niya rito is ano nga ba ang advantage at disadvantage. Pero bago natin sagutin yun, pakita ko muna sa inyo yung update sa ating kulungang walang amoy. Dito tayo sa kulungan walang amoy. Yan. At kung makikita nyo nga, yung dumi ng ating mga manok ay hanggang ngayon, simula nung dumating sila nung November 22 hanggang ngayon na January 19 na, wala pa rin amoy at saka tuyo. Basta yung mga unang tae nila, yun nasa ibabaw. Pero tuyo na yun nasa ilalim, oh. Tingnan nyo. Pag piniga na siya, nadudurog na siya na yan, oh. At di na siya dumidikit sa kamay. Ayan, nahawakan na siya. Parang siyang, ayan, parang siyang lupa. Ayan. Pero hugas muna tayo ng kamay bago natin tuloy yung video. Ayan, nakapaghugas na nga po tayo ng kamay. Kung gusto mo malaman yung strategy ko o yung diskarte ko kung paano ko ginagawa yun, panoorin mo lang tong video na to. Lalagay ko siya sa description box. Tingnan mo na lang para malaman mo kung paano. Tuloy na tayo doon sa topic natin. Hiningal pa ako. Tumakbo pa ako sa baba. Sa comment ni Mr. Randy Quinto, tinatanong niya kung ano yung advantage at disadvantage ng bawat isa, ng broiler chicken at saka ng layer chicken. Para sa akin naman, wala naman siyang disadvantage eh. Wala siyang advantage kasi parehas naman silang kumikitang kabuhayan. Magkaiba lang talaga yung marketing strategy. Saka yung kung paano mo nga ba talaga siya patatakbuhin. Saka kung paano rin yung yung income, yung pagbalik ng income, yun, magkaiba lang talaga sila. Ito yun ang tatalakayin natin ngayon. So, unahin muna natin sa mga kailangan. Umpisahan natin sa broiler chicken. Kung magninegosyo ka ng broiler chicken, syempre kailangan mo muna ng kulungan. Pangalawa, kailangan mo nang makukuha na ng sisiw. Kukuha ka dun sa mga supplier na masasabi natin na legit. At kung maaari, hingi tayo ng katibayan o resibo na doon nila kinukuha yung sisiw sa papisahan na yon. Kasi para masigurado natin na class A yung makukuha natin. Importante kasi yun para maganda yung kita natin sa broiler. Pangalawa, yung pagdating sa marketing, kung mapapalaki mo na siya, dapat meron ka ng pagbabagsakan o pagbibigyan ng mga manok mo. Kasi hindi rin naman pwedeng mag-overweight yan, kakain ng masyadong marami yan, ikaw rin yung kumbaga matatalo. Lilit kasi yung kita mo pagka nag-overweight pa sila or tumagal pa sila sa'yo. At kung gusto mo naman ng mabilis na bentahan, pwede ka magbenta sa live weight. May mga kumukuha ng live weight. Maaari kang humanap sa Facebook. Maraming chicken group dyan. Yung mga 45-day group yan. Ganyan. Marami dyang makikita ang post na bumibili sila ng live weight chicken. At pwede naman din sa palengke. Pero kung sa palengke, kailangan mag-provide ng sarili mong dressing machine para mapabilis yung trabaho. At saka syempre yung patuluan ng dugo. Importante 'yun kasi yung patuluan ng dugo sasabit mo dun yung manok para hindi mabali yung mga pakpak nila pag niligitan mo sila ng leeg. Pagka pinutol mo yung leg nila. Kasi ayaw din ng customer natin na lalo sa mga palengke, ayaw nila nung may pasa or may bali yung paka, yung pakpak, ayaw nila nun. So, kailangan mo ng mga ganong bagay. So, ayun na, tuloy na nga tayo. Para maintindihan na nga natin yung pagkakaiba nila, tuusin natin sila sa parehong puhunan. Kung gaano katagal tatakbo yung puhunan na yon, kailan makukuha yung kita nun, at saan natin ibebenta para malinaw at maintindihan natin ng maayos. So, unahin natin sa broiler. Sa broiler chicken, syempre unang-una dyan yung sisiw. Tutusin natin to sa 300 heads na sisiw. So, sa broiler chicken, yung 300 heads na sisiw. Ang 300 heads po na sisiw, kukunin po natin siya sa halagang 40. Bakit nga ba 40? Ang presyohan po kasi ng mga sisiw, lalo ngayon, kung lumalaro po yan sa 35, 40, 45, ganon. Minsan umaabot pa ngayon ng 60 pagka talagang sobrang mahal. At nagmamahal naman yung mga sisiw
depende yan sa papisa ng farm or ng ng hatchery. Kasi minsan may panahon na mababa yung supply ng itlog na papisa nila. So konti lang din yung napapapisa nila, konti na isasalang. At minsan naman marami yung dating ng mga itlog na pinapapisa nila. So doon dumadami yung supply. Doon nagbabago yung presyo. Minsan kasi nagsusupply sila sa mga malalaking farm. So minsan kinakapos pa sila dahil unahin nila yung mas malalaking farm. So nagmamahal yung presyo, ganun din. Pagka kulang yung production ng sisiw, doon magtataas yung presyo. So kunin natin siya sa 40 pesos. Sa 40 pesos, 12,000 yung halaga ng 300 heads. Yan. Sunod natin yung patuka. Yung patuka, ako nung nag-aalaga ko, ang gamit ko lang naman is Integra 1000 at saka Integra 2000. Yun lang, pagka hindi naman ako nagpapalit na ng ibang brand kasi maganda naman yung paglaki ng sisiw. Nakukuha ko yung target weight ko sa 35 days. Yan. Sa 300 heads, makakagamit tayo dyan ng 6 na sako. 6 na sako ng Integra 1000. Ang Integra 1000, ngayon nagkakahalagang Integra 1000 ng 2,000 per sako. Kaya magiging 12,000. Tapos, Integra 2,000, kakain niya ng 10 sako. Ito po, sarili ko lang pong quotation. Base po to doon sa nung nag-aalaga ako ng 45 days. Ayan. Ngayon po, ang Integra 1000 is 1,950 per sack. So, 19,500. Sunod natin dyan is yung water saka yung electrical. Yung vitamins. Yan. Sa vitamins, lagay natin 500. Tapos sa electrical at sa tubig, 1,000. Ang liit ng space. So, sa tomato lang natin yan. Ito, pag pinagsama-sama natin to is 45,000. 45,000. Lipat na natin. So, sa makatuwid, 45,000 yung puhunan natin. Ngayon, paano naman natin malalaman yung kita natin dyan? Ito, papaliwanag ko lang sa inyo. Sabi ko nga kanina, pwede tayong magbigay ng benta sa mga live weight or sa dress. So, unahin natin yung tuos natin sa live weight. Ang live weight po, kinukuha po yan ng mga buyer sa timbang na 1.8 to 2 kilos up. Ganon. So, tutos na po natin siya sa 1.9 kasi yun po yung karaniwan na average. So, live 1.9 times. So, ito times po natin to, itong 1.9 sa 295 heads. Bakit 295 heads? Kasi swerte na tayo pagka walang mortality dun sa kukunin natin na 300 na sisiw. May mga pasobra naman yun na sisiw mortality, pero talagang hindi natin maiiwasan yun lalo pagka yung malilit pa sila. Hindi pa natin masisigurado na mabubuhay lahat. So, 295 lang. Sa 295, ang timbang po niya ay 560.5. 560.5. Ayan. Tapos po, yung 560.5 po na to, tutusin po natin to sa 110.
Bakit nga ba sa 110? Kasi nga po, sa live weight, ang presyohan po niyan, kuhanan po nila pag sobrang baba, 95. Pagka maganda-ganda presyo, 100 or 105, 110. Pagka sobrang taas, 120. Yun po yung presyohan ng live weight. So, para po dun sa mga mag-start, may idea na po kayo kung sakaling gusto nyo mag-live weight, yung pala yung maaaring maging benta natin. So, sa live weight, sa 110 po, lalabas po yan ng 61,655. Yan. So, kapag binawas natin yung puhunan natin na 45,000, ang lalabas dyan ay 16,655. So, sa makatuwid, pagka nagbenta tayo sa live, maaari tayong kumita ng 16,000 sa loob ng 45 days. So, 35 to 45 days. Kasi yung broiler, nakukuha naman natin yung target weight natin dyan sa loob pa lang ng 35 days pataas. So, 35 to 45 days. Yung puhunan mo na to, maaaring kumita ng 16,000. Sa dress naman tayo. Sa dress naman, yung kanina natin na 1.9 na average na timbang, kung i-dress natin yun, magiging 1.4 naman yun. 1.4 kasi mabawasan na siya ng dugo, paa, leeg, saka yung laman loob. Pero may bebenta pa rin naman po natin yun, nakabukod lang siya ng presyo, kaya magpa-plus naman tayo mamaya ng 20%. So, eto muna. So, 1.4 times natin siya sa 295 equals 413. 413. So, yung 430 naman, tatimes naman natin to sa 130 kasi ang live weight, ang bentahan yan, magsisimula yan sa 120, 130, ganyan, 140. Pero pag sobrang baba, pumapalo rin yan ng 110, 100. Depende sa demand ng manok at saka dun sa supply. Kasi minsan lumiliit yung supply kapag maraming namamatay na manok, katulad ng tag-araw, ganyan, heat stroke, kinukulang yung supply. At maaaring din naman na maraming supply. Ayan. So, 53,690. So, kanina nga, sabi natin, magpa-plus pa tayo ng para dun sa ulo, sa paa, sa dugo, sa laman loob. Ma-plus tayo ng 20% yan. So, ang lalabas dyan ay 64,428. 64,428, bawas natin yung 45,000 natin. So, sa makatuwid, magkakaroon tayo ng 19,428. Yan. So, 19,428. So, ibig sabihin, sa live weight natin, pwede tayong kumita ng 16,000 sa loob ng 45 days. At sa dress naman, maaari tayong kumita ng 19,000 sa loob ng 45 days. Ngayon, sa layer naman tayo. Sa layer po natin, sa marketing strategy, wala naman masyadong problema kasi madali naman siya ibenta, madali siya dispose sa mga kapitbahay natin or sa bakery, sa mga tindahan, sa grocery store, ganyan, sa palengke. Madali lang po siya ibenta. So, tutusin naman po natin yung layer natin sa 58 heads. Fifty heads po yung tutusin natin para makuha lang natin yung parehas na puhunan nung layer natin katumbas dun sa broiler. So, sa 58 heads times natin to sa 600. Kaya po sa 600 kasi ang presyo po ngayon ng mga layer chicken, makukuha na natin ito ng 400, 450 hanggang 480 depende sa kausap nyo na supplier. So, magpa-plus pa po tayo ng 150 para dito sa battery cage kasi bukod po dun sa mismong kulungan, kailangan pa po natin ng battery cage. Yan. So, sa 600, 34,800. So, ito yung puhunan natin para sa 58 heads na laying chicken. Sa feeds naman po, pag nakuha natin yung manok natin ng 16 weeks, aalagaan pa po natin yan ng mga isang buwan bago siya mangitlog. So, pag nangitlog naman po siya, hindi rin po tayo agad kikita ron kasi bukod sa malilit pa yung size ng itlog, unti-unti pa lang siyang dumadami. So, alagaan pa natin siya ng halos 2 buwan. Kaya yung feeds natin
ay tutusin natin sa 6 na sako. So, 6 times 1,350. 1,350 po kasi yung karaniwang presyo ngayon ng feeds. So, lalabas siya ng 8,100. Yan. So, ito yung puhunan natin para sa feeds para sa 2 buwan. At sa vitamins naman po, $500. Yan. Sa vitamins natin, kasi nga, bago pa lang naman yung mga manok natin, karaniwan po natin binibigay dyan is multivitamins pa lang, hindi pa tayo gumagamit ng mga pampaitlog. So, 500 sa 2 buwan. At sa kuryente naman natin, at saka sa tray, tama na po natin yung electrical at saka yung tray. Kasi bibili pa tayo ng tray para doon sa mga itlog. So, 1.5. Ito na ngayon yung puhunan natin sa layer. Sa mga tuwid, ang puhunan natin sa layer is 44,900. Yan. So, halos even na siya doon sa ano natin, sa broiler. Halos parehas ang presyo sila. Yan. Ngayon naman po, yung 58 heads natin na manok, times natin sa 90%. Yung 58 heads po natin na manok, times natin sa 90%, ang lalabas po dyan is 52. 52. Mari tayo makakuha ng itlog ng 52 pieces sa isang araw. So, sa isang buwan, pag kinos po natin sa isang buwan, ang lalabas po dyan is 1,560. At yung 1,560 naman, pag dinivide natin sa 30, dahil nga 30 piraso ang isang tray, lalabas siya ng 52 pa rin. Ngayon, etong 52 na to naman, ita-times naman natin to sa 230. 230 po kasi ngayon yung karaniwang presyo ng medium size na itlog. So, natin siya ipe-presyo sa medium size sa karaniwang presyo sa 230. Yung benta ng 52 trays sa isang buwan is yan. So, ito na yung magiging benta natin sa isang buwan. Ibabawas naman po natin dito yung feeds natin para sa susunod na buwan at saka yung vitamins at yung electrical. So, less muna natin sa feeds. 4,050. Dahil nga isang buwan na lang yung i-ready natin para sa kanila. So, 4,050 na lang yung babawas natin sa feeds. Less 500 para sa vitamins. Kasi gagamit na tayo dyan ng mga pampaitlog na vitamins. Kaya 500 pa rin yung presyo ng vitamins natin. At ileless natin yung electrical natin ng 1,000. Kasi nga isang buwan na lang siya. So, 1,000 kasama na dyan yung gasto sa tray. Ang lalabas po dyan is 6,410. So, ito na po yung buwan na nating kita. 6,410. Pero hindi pa po natin na-hit yung puhunan. Sa makatuwid, kailan natin makukuha yung puhunan? Ita-times po natin siya sa 7 months. Ayan. Sa 7 months po, lalabas dyan is 44,870. So, sa makatuwid po, makukuha natin yung puhunan natin sa loob pa ng 7 hanggang 9 na buwan. Kasi alagaan pa natin siya ng 2 buwan, tapos mangingitlog. Times pa natin siya ng 7 months. At yun na po ang pinagkaiba nung laying chicken sa broiler chicken. Sa broiler chicken po, maaga natin nakukuha yung puhunan, maaga natin nakukuha yung kita. Pero kailangan po, meron tayong pagbabagsakan nung manok natin bago pa tayo mag-load ng sisiw or bago pa tayo magkatay, bago pa tayo mag-harvest. Kailangan meron na tayong mga palengke na bibigyan or meron na kukuha sa atin ng live weight. Hindi katulad naman sa layer na araw-araw pwede na natin dispose yung itlog at monthly kikita na tayo ng 6,000. Ang kaiba naman po natin dito, yung 6,000 po natin na kita sa layer, tatagal naman po siya ng 2 taon o higit pa. So,
So, sa layer, ang ano naman po rito, yung kita po natin monthly is tatagal po siya ng 2.5 years. Kasi po yung buhay ng manok natin, or aabutin sila ng 2 taon at kalahati bago sila magkal. So, yung iba nakapagpapaabot pa nga ng 36 months. Pagka maganda yung pagkakaalaga, napapabot pa po nila ng 36 months. So, matagal yung kita natin. Sa puhunan natin na 44,000, matagal siyang iikot, matagal siyang kikita. At yung mga manok po natin, pagkatapos po nilang mangitlog, ikakal naman po natin yan. Sakaling naman po, mabebenta na po natin yan ng 110 or 100, ganyan. Or 150. Mabebenta naman po natin yan ng 150. So, nasusunod na cycle po natin, so magagamit natin yung napagbentahan ng kal para makapagpaikot ulit ng susunod na cycle. At ang kagandahan pa po doon, yung battery cage po natin, hindi na tayo bibili kasi meron na tayo. Yung battery cage po natin kasi is tumatagal ng 2 hanggang 3 cycles, 2 to 3 cycle. So, mababawas pa po doon yung pinagbentahan ng kaling. So, yung 44,000 natin, lilit na po ito sa susunod na cycle natin. At ganun pa rin po, kikita pa rin po siya ng about 6,000 per month. Yun po ang pagkakaiba ng layer chicken at saka ng broiler chicken. Magkaiba lang sila ng marketing strategy at saka ng kita, kung paano nga ba siya kumita. Pero parehas naman silang may kita, parehas silang may income. At sana nabigyan ko kayo ng sapat na impormasyon tungkol sa pagkakaiba nga ng layer chicken at saka ng broiler chicken. At kung nagustuhan mo ang video na to, pa-like and subscribe naman at pa-share na rin para marami pa tayong mabigyan ng impormasyon. At maraming salamat sa panonood. God bless. Hanggang dito lang muna.